buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abuga. Sa lahat ng kaibigan natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. At sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Napaka-ingay po dito sa studio. Maraming tao po dito sa studio dahil ngayong Lunes po, mapapanood nyo na po ang ako po sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Alam niyo po sa kaka-acting ho namin ni Chang Susan at ni Bonito J minsan dito sa Fast Talk, parang na-manifest ko yata na magkaka-teleserye po ako. At saka napakarami po ng inquiries kung pwede po kaming umarte. Sabi ko dahan-dahan lamang po. Ang mangyayari po ay magkakaroon ho ako ng cameo role sa Born to Shine as myself, kung saan po ay ini-interview ko si Zephanie na si Jenny Sikat, ang kanyang character dito sa Born to Shine, tungkol sa mga kontrobersiyang kinakaharap niya. And on that interview, may special announcement po si Jenny Sikat na sigurado po akong ikagugulat po ninyo. Ang naramdaman ko po ay parang, alam niyo po when you take on a role, parang manonominate ho talaga ako. Hindi, totoo yan. Kasi, intense ho kasi yung aming palitan ng linya. Sana nga na-miss ko lang, si Chang Susan sa susunod po, dapat isali sa eksena. Panoorin niyo po yung pagbibitaw ko po nung, bakit? Yung mga ganon, yung, saan ka nang galing? De, pero wala ho yun doon. Abangan niyo po yun. Ang eksena namin ni Zephanie sa Born to Shine ngayong Lunes, August 10, 2:30 ng hapon pagkatapos po ng It's Showtime. For the first time on live television po, ay makikita ho natin ang beautiful transformation ng ating panauhin. She's an actress and one of the most controversial social media personalities. Naitay Kapuso, please welcome Aura Briguela! Hello, Tito Boy. Na-miss kita and welcome to the program. Yes po, I miss you, Tito Boy. Maraming Thank you so much salamat. po. Kumusta ka? Okay lang po. Busy po sa school. Which is good. Busy is good. Yes po. Di ba? Pero pag-usapan natin kaagad itong sinasabi nating transformation. Bakit mahalaga na ginawa mo ito? In your words ay face card update. Tito Boy, this year po talaga, nag-start po ako mag-transition po. What I mean by that po, this year nag-start po akong mag-consult sa endocrinologist, sa tamang pag-inom po ng hormones ko. And kasama din po yun yung physical transformation ko po. Hindi lang po sa pag-transition ko into transgender woman po. Okay. Let's begin here. Let's start with the rhinoplasty. Opo. Okay, and then the other things that you did in the context of your transformation. Bakit ka nagdesisyon, halimbawa, to do your face first, the face card? For me po kasi, Tito Boy, hindi ko naman po talaga insecurities yung ilong ko. Pero napansin ko po kasi and na-realize ko na malaking factor din po talaga yung ilong para ma-enhance yung buong mukha po. And feeling ko po mas may igaganda pa ako pag pinaayos ko po yung ilong ko. Kaya matagal ko rin po siyang pinag-isipan at pinag-desisyonan po na yung magiging first surgery ko po ever is yung ilong po. The very first time nakita mo yung resulta, ano ang reaction mo? Super amazed po ako kasi hindi po ako namaga or wala po akong... first week pa lang po, nakita ko na po agad na medyo okay na po siya. Kaya sobrang saya ko po. Kasi ang ini-expect ko po is mga after a month ko pa makikita yung result eh. Pero in just 2 weeks po and even now na 1 month na siya, maganda po yung resulta. Kaya super thankful po talaga ako na naging maayos po yung May resulta. ginaya kayo? Apo, may ginaya po ako. Talaga? Sino? Kasi there were talks na parang si Catriona Gray, meron kang, ibig sabihin may peg. Opo.
Ang peg ko po talaga originally is si Cindy Kimberly po. Spanish model po siya. Hindi ko po in-expect na si Catriona po or si Kendra po yung magiging kamukha pong sabi po nila. Okay, but what a pleasant surprise, di ba? Opo. So ngayon, after the rhinoplasty, pagkatapos nito, anong naidulot nito sa iyo? Iba po lalo niya pong naboost yung confidence ko po kasi madami pong tao yung na-amaze din po sa transformation ko and medyo matagal ko rin po siyang tinago kasi nag-post po ako nung magaling na po ako 2 weeks after the operation. Di ko po agad siya pinost po. And iba po yung naramdaman kong saya kasi madami din pong nagandahan and madami pong umagri na bagay po sa akin yung ilong ko. And yung decision ko po tama po. At maganda siya. Thank you so much po, Okay. Tito. Pero habang nagsasalita ka, Aura, bakit napakahalaga noong opinion ng sinasabi nila? How important is that? Do you read comments just to see how people are reacting? Hindi naman po siya ganun kahalaga po, Tito Boy, kasi hindi naman po ako nag-ask ng validation sa kanila. And from the very start po, alam ko naman po na yung ginagawa ko naman po is para sa sarili ko po. Choice mo. Yes po. Di ba? Hindi Importante, naman po. importante yun. Hindi naman po para sa kanila po. Pero yung mga boses na importante sa'yo, pamilya, katulad sinabi Yes mo po, kanina, family. ilang kaibigan, Kaibigan. Yung mga totoo pong nakakakilala sa akin, yung genuinely sumusuport at nagmamahal po sa akin. okay. Now we go to your transformation. Sabi mo yung, which has something to do with you being a transgender woman, Yes po. young woman. How do you identify yourself? Is that the way you identify yourself? Yes po. Okay. Transgender. Ano ang kwento? Paano mo narating yung stage na, yes, I am a transgender woman? Tito Boy, growing up po, hindi po ako nagkaroon ng struggle coming out of my closet. So, bata pa lang po ako, tanggap na ako ng parents ko, especially po ng tatay ko. So, growing up, alam ko po talaga na pagdating ng araw is magpapa-sex reassignment po ako. Oo. Or that's what we call gender confirmation or gender affirmation surgery. Yes po. Talagang mulat-mula. Yes po. Okay. Bata pa lang po ako, alam ko na po talaga na darating ako sa point na yon. It just that po, in-enjoy ko lang po talaga yung journey ko sa pag-aartista. And even lahat po ng nakakakilala sa akin, alam po talaga na magka-transition po talaga ako. It just that hinahanap ko lang po yung perfect time kung kailan po. And you would know when. Yes po. Oo. Itong mga hormones na tinitake mo ngayon, is this in preparation for the confirmation surgery? Yes po, Tito Boy. Kasi kailangan po talaga right amount ng hormones din po para maayos po yung pag-transition nyo. And kailangan po talaga mag-consult with endocrinologist po para tama po yung May guidance maprescribe po talaga sa inyo. galing sa doktor. Yes po. Importante kasi katawan at kalusugan din ang pinag-uusapan. And of course po, yung mind din po, yung Right. pag-iisip din po. Because you have to commit to that. Yes po. Oo, hindi ito yung tipong magdidesisyon ka tapos you will change your mind. Yes po. Malaking factor din po and effect yung hormones po sa emotion po. Tama. So, Anong klase yun? Like, you become more emotional? opo. Oh. Like, may mood swing, may ano po, ganun. So, dapat talagang may Ready ka. guidance at may Yes po. supervision ang isang doktor. Yes po. Aura, let's talk about you being a social media personality. You're probably one of the most bashed. Paano yan nakaka-apekto sa'yo? And do you know why? Actually, Tito Boy, alam ko naman po kung saan siya nagsimula po. Of course, sa pagkakamaling nagawa ko po way back 2023. Pero, after nun, Tito Boy, the rest, hindi ko na po alam kung saan pa po nanggagaling yung ibang bash or yung hatred sa akin. Kasi lahat naman po ng ginagawa ko po ngayon is para sa sarili ko po. And hindi ko na po alam kung saan nanggagaling na po yung bash sa akin ngayon. Pero siguro po, dun po, sa gender identity ko po siguro or sa prepared pronouns ko po, hindi po sila masaya. Siguro Okay. po dun po. Hanggang ngayon, nagbabasa ka pa rin. Opo, Tito Boy. Hindi po kasi maiwasan eh. Oo. You engage. Sumasagot ka eh. Opo. Di ba? Others, choose to keep quiet. Ikaw, inilalaban mo. Kasi Tito Boy, ilang taon ko pong
pinilit manahimik. And parang this year po talaga, napagdesisyonan ko na parang ito yung taon para mag-stand up for myself. So parang sinimulan ko siya, especially nung January 1 po. Ako po yung unang bunot, ako po yung unang nabash or napagtripan online. And tinry ko pong sumagot sa basher. Why kasi, was that so? Kasi bagong taon po, binabash po ako. So sumagot po ako nung Ano yung dahilan kung ba't ka binabash? yung about naman po sa veneers ko or sa ngipin ko. Okay. So, Kesyo ganito daw po, kesyo okay. ganyan. So, January 1, Oo, sumagot po ako. Tapos parang pre-namis ko po sa sarili ko na ito yung taon na hindi ako papayag bulihin, hindi ako papayag i-bash ng walang dahilan. So parang this year, yun yung promise ko sa sarili ko, mag-stand up for myself. Up until lately po, medyo nakukonsume na po ako ng basher kasi lalo na po sa recent incident po na nangyari na hindi ko akalain po na genuinely sincere or nakikare naman po pala yung comment, pero ang pagkakaintindi ko po is attack pa rin or bash pa din. Siguro po kasi Tito Boy, sa araw-araw na naging routine or pattern ko na nasumagot sa mga basher, parang feeling ko po lahat ng sinasabi sa akin attack na or bash na. So yung trauma response ko po or yung nagiging initial reaction ko lagi is sumagot po ng mas masakit na salita. Lumaban. Or lumaban. So, ang tendency po, hindi na po ako nakakapag-isip minsan ng maayos or bumababa po yung pag-unawa ko kasi mas nangingibabaw po yung pagtayo ko para sa sarili ko. pag-usapan natin yan kasi nadaanan ko yun eh. It had something to do with your vacation sa Vietnam. May nag-comment na sana sa susunod na pagpunta mo ay, I can help you, I can be your interpreter. Yes po. Pero walang background ka nun, hindi mo kilala, hindi mo Hindi alam ko na po. siya'y taga-Vietnam. Opo. Oo. What happened? Ano ang detalye nun? Kasi Tito Boy, sa buong vlog ko po, ang kino-comment ng tao sa wrong grammar ko, sa English ko, kaya wag na daw ako mag-English, or even yung joke ko po na English na minamali ko po talaga, pinupuna po nila kahit binibigyan ko po ng context. So parang feeling ko po, yung comment niya is attack sa akin na kailangan ko ng interpreter pag mag-iibang bansa. Kaya i-message ko siya. Sobrang promise, Tito Boy, honest mistake po talaga yun. Akala ko ina-attack niya po ako about my English kaya kailangan ko ng interpreter. Pero nagulat po ako kasi parang sinagot ko po yun madaling araw or bago po matulog Kinabukasan po, yung sagot niya, nagulat po ako na I think genuinely yung anak pala. ang sumagot. Yes po. Oo. Nag-reply po muna siya na, yun nga po, sabi daw po ng anak niya, mabait daw po ako, kaya gusto niya akong tulungan mag-tour sa Vietnam or maging interpreter ko. Tapos pinost po ako ng anak niya sa threads. Pero nung nakita ko po yung post, clarify ko po agad, nag-apologize po agad ako, and nag-take po ako ng accountability about sa pagkakamali ko. Kasi genuinely, Tito Boy, mali ko po talaga yon. At alam ko naman po tanggapin or i-own up yung pagkakamali, lalo na po pag nagkamali po talaga ako. So, agad-agad po nung nakita ko po yung threads about it and yung post ng anak niya, yung sagot po ng nanay niya, dinilit ko po yung comments, nag-apologize po ako, at tinanggap naman po nung anak niya yung apology ko, yung nanay din niya. Kaya, nag-pin comment po ako din sa YouTube ko na sa mga naghahanap pa nung deleted comment. I saw that. Ayun po. Oo. Hindi, pero klaro rin yung pinanggagalingan mo. Ngayon na unawaan ko, dahil nga nasanay ka na lahat ng nababasa mo ay bashing. Opo. So, yung message na, sana nag-enjoy ka sa Vietnam, I mean, this is a paraphrase. This is not exactly how it was phrased. Sana makasama ko or magkita tayo para maging interpreter mo ako, can really be taken as something that's sarcastic. So, ang unang dating sa'yo, ito na naman. Opo. Parang, kasi lahat parang iniinsulto ang iyong Ingles, ang iyong kapasidad, maintindihan siguro ang lingwahe. So that's where she was coming from. Only for you to find out na genuine pala talaga yung mensahe. Yan nga po kasi, Tito Boy, sa araw-araw nga po na Oo. nababash ako, parang may trauma response na po agad ako Kahit po yung simpleng pagsabi niya lang po na just message me if you need interpreter, parang natake ko agad siya as an attack.
Oo. Kaya yung response ko hindi maganda kasi nga po, di na ako nakapag-isip ng tama eh. Ang kailangan, ang rebut ko or yung clapback ko is mas harsh po. Pero hindi ko naman po minimin po yung reply ko po understand. talaga doon. Lahat po ng reply ko sa basher or yung pagka-clapback ko, hindi ko po siya minimin. Kasi gusto ko lang pong maramdaman lang din ng basher or yung mga taong nanga-attack sa akin kung ano yung pakiramdam ng sabihan ng hindi maganda. Aura, sa lahat ng mga pambabati ko sa'yo, saan ka talaga pinakapikon? Hindi naman po pikon, pero Tito Boy, pinaka nasasaktan po Oo. talaga ako. Is pag may mga achievement po ako, tapos yung achievement po na yon, itatry pa rin nilang i-convert sa hate. Lalo na po nung graduation ko po last year. Graduate po ako nung senior high school and hindi ko naman po kasalanan kung paano po ako i-adjust ng mga news or ng mga articles, kung anong prepared na pronouns ko. Pero even sa winning moment ko po, nakikitaan pa rin po nila ng mali. And yun po, dahil hindi lang po sila masaya sa pronouns kong she, her, or ano. Pero Tito Boy, wala po talaga akong pakialam kahit tawagin nila akong sir, kahit anong itawag nila sa akin, wala po akong paki. Kasi hindi ko naman po pinipilit yung pagkatao ko sa kanila. Pero yung maging masaya ka man lang sa kapwa mo or yung simpleng respeto kung ano ba yung gusto nung isang tao. Ako, I hear you. Oo, you do not impose yourself on anyone. Opo. Lalo na sa ating lipunan na hindi pa nasasanay ang marami. 'Di ba? At ang iba hindi nakakaunawa. At ang sinasabi mo nga, iginagalang mo yun. Yung Brony James, Opo. nasasaktan ka doon? Ayun, gaya po ng Tito Boy, nag-start po siya as a content with Malupiton. And si Malupiton po nag-ask ng consent ko kung pwede ba tayo mag-content neto for fun. Pumayag po ako, may consent po yun, and akala ko po talaga yung ginawa namin is para magpasaya lang po ng tao. Even yung bagay po na yun, tinurn po nila into hatred kasi lahat na po na ginagawa ko, tinatawag nila akong Brony James, kamukha ko si Brony James. Yung tipong, ang gusto ko lang naman po is yung mapasaya po sila. Pero yung pagpapasaya ko sa kanila, gagamitin pa nilang weapon para saktan ako. Kaya dun po ako nasasaktan kasi tinatawag na nila akong mga basketball player, ganto ganyan. And ako gusto ko lang po magpasaya ng tao, tas yung pagpapasaya ko, gagamitin pa against me. Do you have an idea, Aura, kung bakit hindi ka tinatantanan? Siguro nga po, Tito Boy, dun po about talaga sa nangyari nung 2023. Oo. Feeling ko po, Tito Boy, hindi po naliwanagan or hindi ko po sila nabigyan ng sorry, Tito. Sapat na paliwanag, sapat na kwento para mas maunawaan Opo. ng lahat. Ikwento mo lang ang kaya, ikwento mo lang ang pwede. Ano ang nais mong sabihin tungkol doon sa naganap sa bar na yon sa poblasyon noong 2023? At alam natin din na ito'y naayos na. Opo. Oo. Just tell us what you can. Yung nangyari po noon is matagal na pong tapos and yung mga cases po dismissed na and halos isang taon ko po hinarap yung kaso and humingi po talaga ako ng tawad sa lahat po ng involved privately Oo. at nag-take po talaga ako ng accountability and it took me more than a year para talaga maka-move on and para mag-start ulit sa pagkakamaling nagawa ko na yun. Yeah, and you posted an open letter kung tama ang aking pagkaalala. Yes po. You apologized. Yes. Oo. Siguro po yung open letter na yan, hindi po nakarating sa maraming tao. Pero yes po, bago po ako mag-post ng open letter, minake sure ko po talaga na naayos na siya privately, Tito Boy. And minake sure ko po, Tito Boy, na okay na po yung lahat bago po ako mag-post ng open letter na yan. Was that public apology part of the agreement? Hindi po. Ano po yan? Galing sa'yo? Choice ko po talaga yan.
And reflection ko po yan after lahat ng nangyari. Aura, may mga pagkakataon ba, lalo na sa gitna ng intense, massive bashing, na sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na? Pinagdadaanan mo yan. Araw-araw po. Alam po ito ng mga kapatid ko and even ng mga friends. Kahit ano po kasi try ko talaga. After nung nangyari, Tito Boy, isang taon bago ako ulit tumarap sa tao, bago ako i-continue yung pag-aaral ko. Nung kinontinue ko pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ako ng senior high school, may nasasabi pa rin yung mga tao sa akin. And even now na pinagpapatuloy ko lang lahat ng mga magagandang nasimulan ko after ng pagkakamali ko, madami pa rin sila nasasabi. Up until now po na nag-aaral ako, lalo na ngayong college, araw-araw po, ayoko na po talaga, pero ang iniisip ko po kasi yung mga kapatid ko, yung parents ko na hindi ako sinukuan, na yung lumalaban para sa akin. Sila po yung nagiging motivation ko. Pero kung ako lang po, Tito Boy, ayoko na talaga kasi wala eh, kahit ano naman po gawin ko, parang wala lang po eh. Ano ang pinakamahalagang leksyon na patuloy mong natututunan dito? Pinakamahalagang leksyon, Tito Boy, siguro is yung hindi ka i-define ng pagkakamali mo. And yung pagkakamali mo, kailangan matututo ka talaga doon. And kung talagang nagsisi ka, hindi mo na siya uulitin. At doon ko po masasabi, Tito Boy, na totoong nagsisi po talaga ako sa nangyari. Kasi hindi naman na po siya naulit. And gusto ko lang pong ma-realize ng mga tao at ipaalala sa kanila na I was just a kid. I was just a teenager. 19 years old lang po ako nung nangyari lahat yun. So, lahat po ng pinagdaanan ko na yun, sobrang bata ko lang po. At hanggang ngayon po, Tito Boy, hanggang ngayon tinatry ko po maging better every day. And yun po yung pinakamalaking leksyon sa akin. Let's go. Halos kasabay ng iyong rhinoplasty, natanggap mo ang balita na nagkaroon ng cancer, ng breast cancer, ang iyong ina. Yes po. Kumusta ka noon? Ano ang nangyari? What were you thinking? Paano mo kinaya? At paano ka nabago ng sunod-sunod na mga karanasang yon? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Aura Briguela. Halos kasabayan nung pagpapaayos mo ng iyong ilong ay nakuha mo ang balita nga na nagkaroon ng stage 2 breast cancer ang iyong ina. Paano mo lahat yan kinaya? Paano mo hinarap ang lahat ng yan? Opo. Actually, Tito Boy, kahit yun nga po, iniintriga po ako ng mga tao or may nasasabi din po sila na sinabay ko pa talaga sa Ang sabi, inuuna mo pa ang pagpapaganda Yes, kaysa sa doon sa karamdaman ng iyong nanay. or sinabay ko pa daw po talaga. Tito Boy, February pa lang po, may iniinda na yung mama ko at February pa lang po sinasabi ko na sa kanya magpa-check up po siya. At bago po ako magpa-schedule po ng rhinoplasty ko, nagpapa-lab test na rin po yung mother ko and nagpapa-check up siya. And pina-find out po kung ano po yung bukol niya sa breast po. And yun, hindi ko po talaga sinadya itaon kung ano po yung kalalabasan po nung ano. Siyempre, mas uunahin ko naman po yung mother ko kaysa po sa pansarili ko. It's just that po, yung schedule ko po kasi, nakalatag na kasi nga po, magkapasukan din po sa school and kailangan ko po ng 1-month recovery time po. And yun po, pinagdadasal ko po talaga and kami lahat ng mga kapatid ko na sana nga po hindi cancer po yung bukol sa breast niya. Pero
mataas po talaga yung chance eh. Kaya kahit medyo ready na rin po talaga akong marinig yung balita, masakit po siya nung pag narinig mo na, lalo na pag confirm na may cancer yung mama mo. Especially sa sitwasyon ko po na yun. How is she doing now? Syempre, hindi ko naman po pwedeng sabihin okay na po siya ngayon. Pero alam na po namin kung ano yung stage ng cancer niya and nakapag-start na rin po siya mag-chemo last week po. And ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung check-up niya and yung mga lab test niya. Sinusuportahan mo ang nanay mo financially? Yes po, Tito Boy. Lahat po. Kahit nung nagkatrabaho pa po siya sa ibang bansa, ako po yung nagsusupport po sa side ng mother ko. Especially po sa lola ko. Ako po yung nagibigay ng pang-rent nila, pang-kuryente. And lalo na po ngayon sa nangyayari sa mama ko, lahat po yun, ako po. Sa gitna ng mga kontrobersiya, sa gitna ng bashing, intense bashing, anong sinasabi ng mama mo sa'yo? Actually, halos araw-araw po yan may message sa akin. Pero ang message niya po sa akin is nahihiya na nga daw po siya kasi sa akin siya lahat nakaasa. Tapos sa mga pinagdadaanan ko pa. Pero yun, sila po, lalo na po si mama and sa side ng mother ko, yung pamilya ko lang po, sila po yung nagiging motivation ko talaga eh, para magpatuloy lang eh. Kaya kahit sukong-suko na ako and kahit ayoko na, pag inisip ko po sila, wala po akong choice para mag-continue lang. Tuloy ang laban. As a transgender young woman, ano yung pangarap mo? Ano yung nakikita mong future? Siguro po ngayon, Tito Boy, yung pangarap ko na lang is maitawid ko tol. Parang ang pangarap ko na lang is makayanan ko lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. And maitaguyod ko siguro yung pamilya ko, lalo na yung side ng mama ko. And siguro pinakapangarap ko na lang ngayon is makabawi ako sa sarili ko at makagraduate ako. Sobrang bata ka pa, Aura. Tayo'y nagkakakwentuhan na sa harap ng camera, sa telebisyon. Opo. How much of that young Aura na nakilala ni Tito Boy is still there? Siguro po, Tito Boy, out of 100, 90% po. Oh. Siguro ang nawala lang po sa batang aura na yan is yung ano niya, Tito Boy. Yung tapang. Yung tapang, Tito Boy. Mas matapang ang bata. Opo, mas matapang po yun kasi hindi talaga nasuko yun eh. Kung bibigyan kita ng pagkakataon makausap yung batang Aura, anong sasabihin mo sa kanya? Gusto ko syempre mag-apologize. Kasi sobrang dami kong bagay na ginawa na hindi niya deserve. Gusto ko lang humingi ng tawad sa batang Aura kasi grabe, sobrang daming pangarap noon. Punong-puno ng pangarap yun, Tito Boy. Pero ngayon, wala na akong pangarap. Ang pangarap ko na lang, maitawid. Maitawid yung life. Kaya, ang message ko lang sa kanya is sorry. Sorry sa mga maling bagay na nagawa kong hindi mo deserve. Kasi hindi niya po talaga deserve lahat ng mga naging desisyon ko sa buhay. Pero gusto ko sabihin sa kanya na sobrang strong niya. Sobrang tibay at sobrang strong niya. Sa buhay mo ngayon, sabi mo nga, gusto ko na lang makatawid, maitawid ito, at wala na akong masyadong pangarap. Sana ang aking wish, marating mo rin yung stage na mabuhay muli yung pangarap, mabuhay muli yung that energy that I saw when you were a child, yung saya natin habang nagsasayaw tayo sa telebisyon,
ang saya ng mga panahon na yon. Pero hindi pwedeng hindi natin gawin ang fast talk. Sige po. Let's do fast talk, Aura. Aura o award? Ano po? Aura o award? Award. Model or beauty queen? Beauty queen. Face card, credit card? Face card. Child star, social media star? Child star. Sobrang Latina, sobrang yaman? Sobrang yaman. Soft girl era, hot girl era? As of now, soft girl era. Studies first, feelings first? Studies first. Maraming boys, maraming pera? Madaming pera. Oo o hindi, may boyfriend ka ngayon. Wala po. Mas masakit, mabash o ma-turn down ng guy? Mabash. Mas nakakagigil, laitera, pakialamera? Laitera. Mas maganda, ikaw o si Vice? Si Meme Vice. Mas masaya, aura noon, aura ngayon? Aura noon. Guilty or not guilty, naging matapobre? Not guilty. Guilty or not guilty, may nakadate na celebrity? Not guilty. Guilty or not guilty, may nakaaway na celebrity? Not guilty. Guilty or not guilty, nag-first move sa guy? Guilty. Guilty or not guilty, na in love sa maling tao? Guilty. Lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Pag walang classes. Hashtag ng buhay mo ngayon, ano ito? Hashtag, just keep going. And just keep going. Aura, maraming salamat. Thank you so Thank you much, very Tito much. Boy. Thank you so much po. Namiss kita. Tagal natin hindi I nakita. miss you, Maraming Tito salamat. Boy. Thank you Maraming so much. salamat. Thank you. I love you, Tito Boy. Nay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. And piliin gumawa ng tama, bihuan tama. Goodbye for now, and God bless.